Everybody, Merry Christmas! For the year 2025, we rejoice because Jesus became real in our family for 28 long years. Today, we're going to celebrate the message of Christmas. We're going to add more substance so that we, children of God, can represent Him exactly the way the only begotten Son represent in the whole world. Alright, so let's sing one song for the reason of Christmas. He is great, and I want to show you how much I love Christmas. Turn to one. Open the eyes of the Lord. There's no one like you. The reason of Christmas. None like you.
sure hope of what is to come. We celebrate Christ, not the date, which is December 24 and 25, but we celebrate Christ every day of our lives. And we thank God that the whole world, the whole globe is announcing the brightness of the name which you have given unto us. Thank you, Lord, that the Spirit, because you are the God of Spirit, and all people all over the world don't realize that Christmas is not an idea. It is a person. It is a Spirit that comes in us, with us, and through us we are able to see the power, the majesty of the one who created the whole beautiful earth and the world. In Jesus' mighty name we pray, everybody. Amen. Amen to the King of Kings and the Lord of Lords. So Merry Christmas. We will say happy that Christ is in you, the hope of glory. I want everybody to shout at the top of your voice. Diba? Alam niyo, masaya tayo kasi at this point in time, nare-recognize na talaga yung pinagsisigaw nating pangalang Jesus Christ. At this point in time, nag-mature na nga ang maraming Kristiyano. Binabati namin ang lahat ng mga kapamilya. Pag sinabi natin kapamilya, tayo ay mga born-again believers, mga naniniwala sa buhay na Jesus, na ang ating Jesus ay hindi nananatiling bata or baby. Siya ay resurrected at siya ngayon ay in the form of the Holy Spirit na nakatira na sa puso ng tao. Palakpakan natin, tagumpay, ang plano ng Diyos ay babalikan niya ang kanyang mga tao. Bakit po nawala ang Diyos sa tao? Sapagkat simple lang, kasalanan ang nasabi doon na nagawa ng unang mga tao. Pero sa kanya, pagmamahal, for God so loved us, in spite na nireject ng tao ang Diyos, siya ay gumawa ng paraan para makabalik sa tao. Ngayon, ang Pasko po ay pag-announce sa lahat na ang Diyos na minsan nawala sa tao ay bumalik na. Amen. Sige na po, because Jesus sure hope. Kaya tayo nagsisimba. Ayoko na po this time, before 2026, ayoko na yung pinipilit pa yung mga busy, yung mga dating nagsisamba para magsamba sa Diyos. Alam mo, napakasakit yan para sa Diyos. It's your responsibility to join your faith together with other believers kasi sa pamagitan ng ating brother Nick, nandyan siya Gusto niya magpakilala. Gusto niya magpakita sa buong mundo na siya daw ay nasa 2, 3 or more gathered. Yung mga nananampalataya syempre sa kanya. Pag tayo ay nag-ipon-ipon, promise niya, nandyan daw siya sa gitna. Ano gagawin niya sa gitna? Gagawin niya yung kanyang mga pangako. Kaya tuwing nagagadaring tayo, ever-increasing naman ang realm o lugar ng Diyos sa puso natin. Kasi the more tayo nag-mature, the more siya maka-embed at makagalaw sa ating mga buhay. And people will see the light, the glory. Kaya huwag kayong maniwala. So, ako maniwala sa mga Kristiyano, church goer lamang. Yung dahil lang sa pastor, kaya sila nagsisimba. Sana mapatunayan natin sa Diyos na tayo ay nagsasamba sapagkat tayo ay tunay na anak ng Diyos. May responsibility tayo ipakita sa buong mundo ang tunay na diwa ng Pasko. Magmula sa pamilya ng Panginoon, papunta sa biological family ninyo at papunta sa buong mundo. You see the category? Una, tayo ay pamilya dahil tayo ay pinanganak na muli katulad ni Jesus. Diba? Si Jesus ay pinanganak muli.
sa Espiritu. Okay ba? Pinanganak muli sa Espiritu. Kaya ang tawag sa atin ay ano? Born again believers. Kung tayo ay naniniwala na si Jesus na itong Pasko na to, tayo ay nakikitaan through the years na tayo ang siyang representation. The exact representation po ng Diyos, kung gusto natin makilala ang Diyos, ay walang iba kundi si Jesus Christ. Si Jesus ay naging tao, siya ay pinanganak sa Espiritu. At ipinanganak din siya sa tubig or sa tao. So, kaya 100% po siya ng tao, 100% ng Diyos. Dahil Spirit siya, pinanganak siya. Through Mary, sana maintindihan natin ito na tayo tulong-tulong para ipaunawa sa mga tao. Ano ba talaga ang born again? Ngayon, sasagutin natin biblically kung bakit may Christmas. Nagtanong ba kayo, bakit may Christmas? Iba, gastos naman, ang dami-dami namin Christmas parties. So I would like to bring Eagle Joy back. Talagang I'm so satisfied with the good things that God has shown nung kami ay pumunta ng Manila din. Ito ay isang patunay lang na kapag anak at pamilya ka ng Diyos, ay ikaw ay laging nagsishine, nag-glow kahit saan ka pupunta. Saan ang mga kadiliman, lagi ka nagsishine. Because of Jesus, who is the real Pasko. Also avoided din yung mga nauna na batch ng DCF, representative lang kasi yung iba may trabaho. May iba sa iba't iba, malayong lugar na, but I know they are looking like Jack in Canada. I ma-remember din yung kung anong ginawa ng Diyos sa inyo. That He has been faithful. Ang Diyos natin ay kind, good. Una, good, siya lang good. Siya ay kind, very kind. Alam mo, yung kindness, ibibigay, yung para sa Kanya, ibibigay niya sa iyo, that's kindness. And He is faithful. Through all those years, until now, faithful ang Diyos. Kaya naman, siyang sure hope natin sa ating mga buhay. So why there must be Christmas? Why? Bakit may Christmas tayo? Jesus has come to be our Savior. Alam ng buong mundo yan. But wala na siyang detalye kasi nakapokus ang mundo sa wrapper. Hindi nakapokus ang mundo sa regalo mismo. God wants you to enjoy the gift, not the wrapper. Sino mo ba ang gift? For God so loved the world that He gave gift. He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not go to hell or perish but have eternal life. Ang buhay na dala-dala ng Diyos. Remember, ang Diyos ay Espiritu. Tayo ay walang kabuhay-buhay nung nasa kasalanan pa tayo. So how come na may Christmas? Bakit may Christmas? Pakirelate na ito sa mga kapatid. Kayo ang siyang light. Ang light po ay knowledge. Tayo ang explain ng mga tanong ng mga tao pag may kanaan ng Diyos. Marami po sa atin dito sa BCL. Ngayon, nanotice ninyo, nililinis na po ang BCL. Kailangan aware tayo sa spiritual movement ng Panginoon. Kasi kung hanggang ngayon, ang perspective natin ay religion, then maaaring makakontaminate tayo, yung iba sa atin off and on, at maraming sinasabi sa likod, nalalaman mo naman okay, close sila sa pastor, pero they talk against the pastor. Hindi kaila sa inyo ang ating Pilipinas. Kailangan malamin na natin ngayon, punta kami ng Maynila, yung bibig, puro hate.
administrasyong PBBM. Bakit? Every president naman may haters eh. Nandyan yung mga vloggers eh. Ano yan nila eh? Hanap buhay. Naintindihan natin ngayon na sa Bible kapag ikaw ay hater ng gobyerno or any authority, ikaw ay hindi maka-Diyos. At marami din, na-correct din sila, Sister Joy, kasi doon sa Manila, trending talaga yung pagnanakaw, yung buhaya, yung mga terminologies ba na araw-araw ginagawa ng mga tao. Hindi lang naman doon, ito din sa atin. How come na ikaw ay nagsiselebrate ng Christmas, pero ang bibig mo hindi naman rejoicing? Puro reklamo kay PBBM. Araw-gabi. Wala kang marinig sa taxi, sa jeepney, sa bus, maging sa media. Anong klaseng puso meron tayo? Then here comes, pagsambing naman, nagsisimba. Hallelujah, praise the Lord. Kaya nga po, in these last days, pinapakita na ng Lord na hindi lahat ng tumatawag sa Kanya na Lord, Lord, ay totoo dahil nakikita sa listahan na ipapakulong. Well, lahat tayo makasalanan. At walang president na perfect. Sabi nga ng Genesis, ang tao ay talagang sadyang evil. Now, yung tao, pag walang Diyos, mag-retain siyang evil. Pero pag ang tao na may Diyos na, magiging good siya. Magiging good siya. Those people na nagiging good, it's all because of they choose the good God. The word God, good comes from the word God. God is name, pangalan. So ang pangalan God, ang ibig niya sabihin, siyang God, siyang source, siyang sustainer, siya rin ang defender. So, opposite niyan, kung ang God mo ay pera, alam mo na hindi siya yung God na tinutukoy natin sa Pasko. And people are roaming around, talagang, they celebrate Christmas, mga pamilya. Ito ang pinakamagandang selebrasyon. Nasa aeroplano talagang daming pasahero. They have to spend money para lang makauwi. Ibig sabihin nito ay mandate talaga na may hari ng langit at lupa. Ki-Muslim ka man, ki-atheist ka, uuwi ka dahil ang lahat sa mundo ay ina-acknowledge na 24 at 25 ay panahon ng paggunita ng Diyos. So puro gifts tayo ngayong Christmas. We thank God for that. Kasi ito ay binigay na leader sa atin, pero hindi yan ang ibig sabihin ng Panginoon. We need to hear the Bible. What did the Bible say? Kung walang Christmas, ano kaya? Kung hindi dumating yung Jesus, the baby Jesus, the Bible will be worthless. Walang silbi ito kung walang Christmas. I want you to know how important Christmas is. Walang silbi ito. By the way, salamat kay Agatha kung darating siya. May ano po. Attire ko ngayon ay galing sa ba siya? USA. Texas. O, di ba? Biruin mo, pag anak ka ng Diyos, galing pa sa Texas yung damit mo. Kaya naman, kahit mainit dito sa atin, talagang ginagamit ko to show the world that I am a gifted person. Pag anak ka ng Diyos, gifted ka. Wala ulo, wala talampakan. Gifts are everywhere. Bakit? Yan po kasi ang mensahe ng Christmas. Christ in us, Emmanuel, the hope of glory. Ano ba ang glory? Brightness,
glory ng Diyos ay yung kanyang gawa. Brightness, glitter, in other words, prosperity, kingdom, ganun po ang glory. Mataas ang tingin sa'yo kapag bearer ka ng glory. Kahit hindi mo na sabihin, nakikita ng mga tao that you have God who has the glory. Can you give a clap? In John 14:9, Jesus answered, "Don't you know me, Philip?" So, paano natin makilala ang Diyos kung walang Christmas? Di wala rin magsabi sa'yo, ano itong Bible, yung authenticity ng Bible, at yung mga prophecy na yan, hindi natin malalaman. Thank God for Christmas, because Jesus came to tell us or reveal to us who God is. He is the exact representation of God. Gusto mo malaman ang God? No Jesus. Not Buddha. Not Mary. Not any other gods. Except Jesus, you can never know who God is. The Creator. The one who created the heavens and the earth. Kagabi nasa Alapaap kami, and my lightning, sabi ko, Lord, thank you na pinakita mo sa amin ang heaven of heavens are still a part of your masterpiece. At sabi ko nga sa mga BCL, sa ating pamilya, sa Luzon, maging sa Visayas, Quezon, Mindanao, lahat na naging part ng BCL, you must be thankful to God dahil naiiba kayo. Kahit si Eagle Joy, alam niya yan. So much so that she could not express yung pasalamat niya sobra-sobra. Thank God. Uwi na ako dito, may pahabol pang regalo. Uwi na ako may pahabol pang regalo. It's all because if your heart is full of thanksgiving and recognizing the goodness of God, your heart is full of giving. Alam mo, paano natin makilala ang Diyos kung wala ang Christmas? Don't you know me, Philip? That there is nothing dito sa Bible. Even after I have been among you such a long time, sabi ni Philip, yung disciple, sino ba talaga? Sino ka ba talaga? Ito sabi niya, sino ba? Show us the Father, okay na kami. Biyan mo lang kami kung sino yung Ama sa langit. Sagot ni Jesus, don't you know me, Philip? Even after I have been among you. Tagal natin magkasama for a long time. Anyone who has seen me, ang sino nakakita sa akin, has seen the Father. How can you say, show us the Father? So dito pa lang, pinakita na ang Panginoon ay bumaba in the form of human being to represent Himself. Can you imagine? He has to come down to die for you to see. Dahil hindi mo siya makikilala hanggat hindi ka namatay sa iyong kasalanan. Sin, make your eyes blur. But the Son, who is the light, will make your eye sharp and clear. So, yun nga, number one, na the Bible, hindi natin ma-appreciate na Bible will be, of course, worthless kapag hindi dumating ang Christmas. And the Bible told us more than 700 years ago, before Christ, it was prophesied already to came through mga 300 prophecies siguro, Lord's birth. Then we see through the Bible the accuracy, yung talagang eksakto, written na about God, the Lord's birth, accurately. Yung mga prophecy na nangyayari, nakikita, halos 300 prophecies. Hindi biro yung na accurate.
thank God for Christmas. Dahil kung walang Christmas, hindi natin nakikita, hindi natin makikilala ang tunay na may-ari ng langit at lupa at ng buhay mo, buhay ko. Are you glad? I want you to be, dagdagan yung alam mo. You see, the more you know Him, the more you appreciate Him, the more you love Him, and the more you trust Him. Accurately written, and they have been fulfilled. Ang dami na na-fulfill na prophecies ng Bible. And if you did not come, Lord Jesus, Bible is irrelevant. And all prophecies are not true. But it found out this is a miracle book. Can you imagine? Pinabasa ko sa John chapter 1. I want you to know na kapag hindi kayo nagbasa, wala kayong substance. Ayaw ko magsimba-simba lang kayo. I want you to be a book warm. Kakainin natin ang bawat salita dahil ang salita ay siyang nagpo-project ng Diyos dito. Bakit hindi siya maging book miracle? Written salita and the word became flesh. Yung salitang binabasa mo, naging flesh. Yung salitang binabasa mo, naging kasama natin. Dwell among us. Is it not a miracle book? It is. So that's why, kapag ikaw ay naka-experience at naintindihan mo kung paano ang Diyos nagpakilala sa sarili niya, then you learn to trust in all His ways. Saka palang magkaroon ng palataya or faith that moves mountain. Kapag may faith ka na, yun nga, siyempre hindi ko rin masabi yan kung wala akong faith, hindi ko tinarabaho yung faith ko, hindi ko ma-experience yung mga promises. You can go to Manila, mahina ang 100,000 na gastos mo. Ang mahal kaya ng Grab, 1,000 plus, kakain ka pa. Oo, 1,000 plus yung papunta pa lang naman. Yung nagsundo sa amin, yung pinsan ni Papa, hindi sila nagdala ng kanilang sasakyan kasi makalabo ng mata. Nag-grab sila papunta paroon. Hatid lang kami nasa 3,500. Sundo sa amin natin. Ganun kang mahal. But you know, kapag ikaw ay anak ng Diyos, yun nga magpakaanak ka, you have to go through the process. And then you should recognize na ang faith pala is more than money because faith is also currency. Kung ang pera, exchange, ay mabibili mo ang gusto mo, ang faith naman, may exchange. Makakaroon ang desire mo. Ang lahat ng kailangan mo ay kailangan mo ng pera dito sa lupa. Ang lahat ng kailangan mo galing sa nag-provide, kailangan mo rin ng faith, hindi pera. Pananampalataya sa salita niya upang ma-release niya ang lahat ng kailangan mo bilang anak niya. So much testimony about money. Dahil dito, kapag tayo ay talagang totoong anak ng Diyos, hindi tayo nakikitaan ng parang kailan nyo lang gusto. Alam nyo, nasasaktan pa rin ako sa maraming leaders na gusto lang yung sarap. Ayaw ng process. Gusto lang simbalan. Ayaw ng effort. Hindi naman sinabi ng Lord na mag-sacrifice ka talaga. But you know, yung pag makilala ka sa ganito, hindi yung nagtatago kayo. Pag nandyan yung pangalan, live ka. Pag nandyan yung mga tsura ninyo. Pag wala kayo, you don't care. So, ibig sabihin, ikaw ay bubos. Identity is very important. Sinabi ko, once you are identified, God is with you. But once na dalawa, malaman mo naman yung pusi ka Parang okay ako dito sa world, okay din ang tuko sa Christianity. At least win-win.
Ang Diyos ay hindi papayag. Gusto niya, priority siya. I'm sorry. Gusto niya, priority siya. So, paano ko malaman ang prioritize ng Lord? Nakikita naman sa bunga. And one of that, evidently, ay ang buhay ni Joy. 7 years po siya dito, nagpa-proseso na, alam mo, ako na ang talagang sa kanya, na umalis. Wala na siyang plano umalis dito. I told her, now you go. It's high time for you to go. And fly. Kaya hindi mo makikita ang kapangyarihan ng Diyos kapag hindi ka totoo. Kapag totoo ka, doon makikita. Pag ikaw ay gusto mo lang parang status, at least, siya ako, kinala ko, ganyan. Wala nangihibang kami, ganyan. Well, the Lord knows your heart. I want you to be true. Yan lang dalangin ko sa bawat PCF na dumaan sa buhay ko, na kayo ay naging katas ng aking truthfulness, Lord, kindness, at saka, of course, yung salitang faithfulness. Kasi sa taas po, faithfulness ang kailangan. Hindi attendance mo at pagbibigay ng tithes mo. Faithfulness sa Lord. Welcome, good, and faithful servant. Yun ang pinaka-highest na pangalan na kapanawagan ng Diyos para sa ating mga tao ng Diyos. Colossians 1:15-19, are you there? Stamp your feet and shout Merry Christmas. Happy. That Christ is in me, the hope of glory. Next time magsalita ka, people are watching. People are being lifted up. Tayo lang meron yan. Dahil si Jesus na nasa atin ay lifter. Dahil nang dumating ako ang daming mga sumbong, sabi ko dito sa BCF, pinapatay ang mga chismosa. Sorry po, closed door na, si Pastora sa mga chismis. Very, very strict na cleanliness spiritual cleanliness ng BCF. Bahalang kunti lang tayo, puro naman. Marami po tatanggalin ang Lord, lalo na sa leadership. Naramdaman ko yan. This coming 2026, if you have ears, let you hear. Pag hindi mo na naramdaman o naintindihan ang mga strategies o ang mga move ng Holy Spirit, then you are not with Him. Remember, sons of God are filled, puno, kaya walang chismis dyan. Walang ganyan-ganyan pagtalikod ni Pastora. Diba? Ganyan ang Pilipinas. Kahit anong bait ng kahit sino pa ang ilagay natin presidente, sadyang ang tao hindi makasabit sa authority. So kaya nga, iilan lang din ang mga tao makakasabit sa authority. Ako hindi ko yan binuto si PBBM. But the fact na siya ay nilagay nilang presidente, he has my submission and authority. Na I see to it, hindi ako problema ng Philippines. I see to it that I will become a representative of the Philippines in the side of progression ng Pilipinas. Na makapag-represent ka ba na, ay ganyan pala ang mga Pilipino. Hindi yung mga bibig natin parang, marumi pa sa Back River dyan sa river doon sa Manila, under kay Isko, Moreno, Pasig River. Yun. Hanggang ngayon makita po natin ang mga bibig ng ating mga kapwa Pilipino, maging sa abroad, malaban, walang pakialam. And they can hate the president, talagang harap-harapan. Sabi ng Lord, kung ako ang naglagay ng presidente sa inyo, parang ako rin ang minura ninyo. Ganun din sa pastor. Binigyan kayo ng pastor, you talk against the pastor, and you create
yung rebellion sa pastor. So, kayo be ang mananagot dahil ang Diyos ang naglalagay ng lahat. Amen? So, kaya kayo, Merry Christmas, sana matuto tayo. Sabihin mo sa mga, you can be a better person of God. Bearer ka eh. Diba? Ikaw ay katawan. Bahay ako ni Kristo. Dapat hindi ako naririnig ng mga bad words. Kahit na may mga idol na tao nakikita, tumugtog against them. Go straight to talaga ang tao sadyang ganyan. So ano magagawa ko para makatuka? Paano man lang makapamigay ka ng ilaw doon sa mga nadiliman? Alright, that's why it's good to be a believer of the Lord Jesus Christ. Ephesians 1:15, the Son is the image of the invisible. If you want to know God, know Jesus. And Jesus is here. As you know Him through His Word, written Word, you will know God. Because He is the exact representation of God. And the invisible God, the firstborn over all creation. Kaya nga siya born again. Firstborn in the Spirit. If you remember, book of Luke chapter 2, nung si Gabriel ay nagsabi kay Mary, hey Mary, gagamitin ka ng Panginoon, you will be pregnant with a son called Jesus, Emmanuel, who will save the world. That is the invitation or the proclamation of the Holy Spirit through angel Gabriel. And what happened? There was a transaction between God, who is Spirit, and human beings in this planet Earth. So what happened? Miracle had happened. Jesus, who came from where? Goes straight to the womb of Mary, and the womb became flesh. I mean, the seed or the word of God through Gabriel become real. And now, yun na pinapaalala sa atin naging tao. Ang salita ay naging tao. Amazing. For in Him all things were created. Things in heaven and on earth. Sa Kanya, ginawa lahat. Because He's the only begotten Son, coming from heaven. Visible and invisible. Whether thrones or powers or rulers or authorities. Pati si PBBM. Authority natin yan. Pilipinas. Hindi natin authority si Sara. Si Duterte, hindi natin siya authority. Tandaan niyo po ang ating presidente ay si Marcos Jr. Eh sabi niya, for in Him all things were created, and invisible and visible. Whether thrones, so He created the authorities. Come on, give Him a clap of praise. All things have been created through Him, which is the word, and for Him. So I want you to understand it. Bakit nakita niyo ba si PBBM? Hindi niyo kilala yan eh. Bahit minuto ng presidente, mag-ano tayo, submit tayo, kahit anong gawin natin, buong araw tayo magmumura. Wala makakakuha sa presidency niya. Nasa Malacanang siya ngayon, nagpe-president siya. That's the truth. And the Bible said, if you are a believer, you should submit to the authority. Diyan ka kilalaman kung ikaw ay tunay na anak ng Diyos. Okay, number 2, there is no Christian that God will be alone. Remember, God is Spirit. Ano yung una? Bible will be worthless. Pangalawa, you will never know God without Christmas. He was not just an idea. Na-explain ko na about the Word and became the flesh.
But He was a man. He was God Himself in human form. And we know that Christ, the God who gave the seed, word, to the womb of Mary, become alive. And now He became the form of the Holy Spirit, Jesus. God the Father became the form of the Son, Jesus. Human being. And this human being, He died and rose again. He became now the form of the Holy Spirit. And He is God. Eh kung wala yung Bible, hindi natin alam yan. How could we know that? So yan po ang pangalawa. God, without Jesus, He will never be known. Yun nga, sabi natin, Jesus is the representative. You can't understand who God as a person. You can never understand who God as a person. Me as a believer, I represent Jesus. I'm not ashamed to tell you that I am a believer. I am so proud no matter what people will say that I am a believer. I am a Christian. I am representing heaven, though I did not physically visit heaven. But heaven, in the form of Jesus, here is in my heart. So I can make an ambience of heaven because the one who came from heaven is inside of me. You can never understand that. So number 3, our sins will not be forgiven if there is no Christmas. Thank God for Christmas. Pangatlo, salamat sa Christmas. At when kayo kumakain ng puto bumbong o nagsisimba sa gabi man o umaga, lagi niyo isipin kung walang Christmas. Bahala nang walang puto bumbong. Basta na-forgive ka ng kasalanan mo. That's why you become born in the Spirit because of forgiveness. Kung hindi ka na-forgive, hindi ka mag-born in the Spirit. Matthew 1:21. Matthew 1:21. But how are we going? Paano ba gawin ng Lord na makilala siya sa pamitan ng Christmas? She will give birth to your prophecy na nangyari na. That's why na-review namin ni Eagle Joy na totoo nga apat ang ginuguro mo sa amin. Worship, we need to grow in worship. We need to grow in prophecy. We need to grow in warfare. And we need to grow in love. Yung apat na yan ay ang gusto ng Lord na i-instill sa atin bilang anak ng Diyos. That you are loved. That you are not rejected. That you are what God wants you to be. Worship is the reason why you are here. You give Him worth. The moment you give Him worth in your life, He will be known. And yun ang gusto ng Lord, na maging worshiper tayo. Bilang worshiper, we can make an ambience, we can change the environment, because worship is where God moves. Hallelujah. Gratefulness is the language of heaven. And that is the character of God. Kapag ungrateful ka, you do not belong to God. Grateful people are thankful people. Thanksgiving is the key for heaven to pour out His rain or His blessing. When you are being thankful in everything you do as a believer, rain will always come upon you. You're not dry. You're always full of coolness because thanksgiving is the key for the heaven to open and pour out His promise to all of us. The prophecy was in Matthew 1:21. She will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus. The Bible introduced Jesus because He will save His people from their sins. Yun lang po ang purpose, wala nang iba. Hindi niya sinabing kumanta ka dyan,
I will be with you. Sabi niya, I came to save sinners. I was once sinner. Kung hindi ninyo maamin na naging sinner kayo in the past, hindi siya pumunta para sa inyo. Pumunta siya para sa akin. Because I was a sinner, now I receive Him because He said, if you receive me, I will take away your sin. I'll save you. This must be a done deal between believer at saka ang Diyos sa taas. John 3:16. Napakasimple yan, pero yung iba hindi naiintindihan. I know God loves me, that's why He gave me His Son to die for me, para mamatay siya para sa kasalanan ko. And if I believe in Him, believe is the key, then I will have a kind of life like Him na eternal. Na mamatay na ako physically, I too will also go with the resurrected Jesus. He's not only the baby Jesus in a manger, no longer that, but He was the Jesus resurrected, and now is in the form of the Holy Spirit living inside humanity. Kaya the joy of this season lingers to those people who understand why do we have Christmas. Number 4, Galatians 4:45. What is the special purpose of God? Why do we have Christmas? How do people know this Christ in us? Hope of glory. Sabi niya dito sa Galatians 4:45, but when the set time had fully come, yung talagang fully come na, ito na yung after 700 years, nandito na yung Messiah, is historical Pasko. God sent His Son, pinadala niya kanyang bugtong na anak, born of a woman, born under the law. So dumating si Jesus dito na under the law. Wala pa kasi Holy Spirit. Now the purpose is to redeem those under the law. Thanks be to God. Kung under the law pa tayo ay mga nakasakata. Tayo ay mga slaves. Kaya hanggang ngayon, marami pa rin yung may mga ganyan. Yan po ay mga sign ng araw in the Old Testament that they are categorized as slaves. To redeem those, kaya kailangan nila ng redemption nung sila ay nasa Egypt, that we might receive adoption to sonship. When God adopts us by what? By surrendering our lives to Him. He will give us tattoo. Our tattoo is not the drawing like the Bautista there. Our tattoo is the Holy Spirit. We are identified as saints ang tawag sa atin. Soul na may Holy Spirit na tayo ay inadapt na sa pamagitan ng deposit guarantee of you being a son of God. Deposit guarantee or tattoo, pareho lang yan. Kung sila ay may tattoo, ay tanda. Tayo naman ay may tanda. Hindi na kailangan magpatattoo tayo para malaman ng mga tao na tayo ay nabilong kay Lord. Tayo ay binigyan ng tattoo or identity sa pamagitan ng banal na Espiritu. John 1:29, John 1:29, and then Ephesians 1:7, and 1 Timothy 1:15. Kailangan namin po tayong salita. Para salita ng Diyos ay mag-substantiate sa inyo. Bakit nga ba may Christmas? So when you go back to your family, may mga tanong. Hindi naman puro na lang pagkain. Somehow, makita nila yung mga smile ninyo, yung presence ninyo, nakaka-attract at nagkakaroon sila ng time or chance na magtanong, what for Christmas? Para ba ito sa pagtulong mo? Bibig ka? Para ba ito sa simbang gabi? No. So we, as believers, should have the time to educate and lift up our people about the knowledge and the perspective of Christmas.
The next day, John saw Jesus coming toward him and said, "Look, the Lamb of God who takes away the sin of the world. This is the one I meant when I said, a man who comes after me has surpassed me because he was before me." He was before me. He's talking to John the Baptist. Tayo ay John the Baptist. Ano bang trabaho natin? Promote si Jesus. Ipakilala si Jesus. Yan ang trabaho natin. Yes, we can baptize them with word. Baptism is teaching them. Turuan sila ng salita. But there is someone who is higher than us. And that is the Jesus in the form of the Holy Spirit who can baptize them with fire. Power. Wala tayong power. Kaya ang magawa lang natin is to do the Bible study, to have life study, share, testify there, and here comes the Holy Spirit who can give them power as they receive the word through you. I become a channel, Joy become a channel of all the people there. Nung araw, dito isa lang siya, sabi ko, 1,000 ka. Kasi sa lahat ng aking na-disciple during the time, siya yung interesado. Depende naman sa interest ninyo. Yung iba, ilang taon na wala pa rin mentor and mentee. Ito, nakikitaan natin. Bata pa lang si Tintin, may mentee na siya. May mini-mentee na siya. Yung mentee niya, may mentee na rin. So, hindi doesn't mean kung anong katagal ka sa ministry. It's just that you want to follow Jesus. And Jesus will make you what He wants you to be. Amen? Lahat tayo, hindi nyo lang baka nahalata na dapat may mini-mentor kayo. Pag may mini-mentor kayo na tao, you have to take care of them. Hindi kailangan marami sila. Isa man o dalawa. Kaya sinabi ko kay Joy, Joy, 1,000 ka. Amen. I receive it. And now I'm sure more than 1,000 na siya. Kasi yung mga mentee niya may mentor na din. And siya now, engaged level up yan. Engaged na po siya sa mission. Dahil ang totoong anak ng Diyos ay engaged sa mission. Matthew 28:18-20. Kung hanggang ngayon may pasimba-simba lang kayo para guti-guti kayo, hindi po tayo matawag na totoong anak tayo ng Diyos. Ang anak ng Diyos ay nagpuproduce ng anak spiritually. Palakpakan natin ang ikaw bilang tao, nag-produce ka ng tao, nanganak ka ng tao. Pag ikaw ay pinanganak na sa Espiritu, magpuproduce ka rin ng Espiritu. Ano ibig sabihin? So then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Who? This baby Jesus before. At nag-disciple po siya, marami siyang nag-disciple, and that becomes a media of the mission na binigay sa kanya. Can you imagine ang mission of Jesus is to be born here and to die? Para mamatay, para sa iyo. Ayan, alam niyo naman, mission accomplished, sabi ni Jesus. Where is He? He's at the right hand of the Father. Binigay niya sa iyo ngayon ang susi. If you want to be with me, then receive the work that I have. Be a fulfiller of my work there sa lupa. And we'll see you. We'll see you in September. We'll see you in one place where God promised. Na kapag nagasunod ka ni Jesus, meron kang pagladyan dito pala sa lupa, na-express mo na or na-enjoy mo na ang promise ng Lord. Can you give a clap of thanks to the Lord? Therefore, go and make disciples to all nations. So bago ka nung ipadala, kailangan mo ka mag-training. Yung iba yung training nila. Training sa opisina na puro kape, libre. So anong lalabas? Di laki ang tiyan. Diba? Yung training ng isang tunay na anak ng Diyos ay tinitrain siya how to manage spiritual thing.
dito sa lupa. At syempre, hindi ko rin tayo masisi, maaaring kayo ay talagang hanggang doon na ang gusto ninyo. It's a choice. It's a choice. Kaya hindi naman pwede hindi ko sabihin sa inyo. Alam sabihin ko. Okay? Teaching them to obey everything. Did you teach them to obey everything? Especially sa IT? Kapag hindi nyo yan naturuan ng human mentee, paano sila magiging tuloy-tuloy? Because God will only sustain them kung sila ay nag-obey ng lahat ng tinuro ni Jesus. He commanded us, surely, He promised that I am with you always to the very end of the age. Kahit ano sitwasyon, saan ka pupunta, kasama mo siya. For those who gusto mong lumabas ng bansa, kailangan naman mag-train kayo. Hindi pwedeng gusto lang ninyong lumipad. Mag-train kayo. Sabihin mo nga sa katabi, marunong ka naman mag-saing. Ikaw ba ay malinis sa iyong katawan? Lahat yan. Inside and out. Before you can fly, you need to prepare yourself. Pwede ka pilitin natin, pwedeng pilitin mo, pero babalik ka rin na wala. Kaya ayaw ng Diyos na yun. Alright, so, John, Ephesians 1:7 na tayo, and 1 Timothy 1:15. If Christ had not come, though there would be still be in our sins. Kung walang pasto, maaaring nasa kasalanan pa rin tayo. Salamat sa pasto. He abundantly pardon our sins. Abundantly talaga ang kanyang pagpapatawad. Paano ba nagpatawad ang Panginoon? Diba sinabi niya, I will remember your sin no more. I will pluck your sin out. I will throw your sin to the deepest sea. Marami pa yan na sinabi niya dyan sa Bible. Paano na lang kung wala ang Christmas? Di walang Bible. Hindi natin alam kung paano tayo ilang ng Diyos. Hindi natin alam kung paano mawala yung kasalanan na yan na nagpapahirap sa tao. O di salamat sa Christmas. So because of Christmas, we learn that we will have eternal life. Our prayers will be answered. Because of Christmas, nalaman natin na nasasagot ang ating mga panalangin. In Him we have redemption through His blood. Talking about forgiveness of sins in accordance with the riches. So abundant, so rich ang kanyang pagpapatawad ng kasalanan ko. Kaya talagang delete lahat ng mga kasalanan ko. What about you? That He loved us with all wisdom and understanding. He made known to us the mystery of His will according to His good pleasure, which He purposed in us. Praise the Lord. Choice ng lahat. Pagpili ng iyong mga choices. Sabi ko nga, pag hindi tayo masaya, alam natin wrong choice na yun. But pag tinawag mo ang Diyos sa wrong choice mo, He can make it for good. Yan ang maganda. Papasok agad siya, gagawin niya, lahat ng napalpakan mo, aayusin niya. Ganon magmahal ang Diyos. Alam niya, hindi tayo perfect. Napapalpak tayo. But good news, kapag anak ka ng Diyos, He said, just call my name and I will fix it. Hallelujah. Ganun siya nagmahal. So, give us eternal life and our prayers are answered. Hebrews 4:15-16. Hebrews 4:15-16. Kailangan natin malaman ito. Call unto me and call unto me and I will answer you. I'll tell you marvelous things which you do not know yet. Iba sa atin gusto na natin kumuha ng kapisaw lang. Hindi tayo serious. Kaya ano mangyari pag hindi ka serious? Hindi serious si Lord sa iyo eh. If you are, sa palagay mo, paglaruan mo dahil ang galing mo, diyan ka mapapahiya. Kaya nga careful kayo young people, lalo na
si CJ, hindi siya masyadong serious. Obviously naman, na ano mo, nanonotice mo, hindi siya masyadong serious. By the way, delikado yan, pag hindi ka serious sa Lord. Kung hindi ka serious, si Satan serious. I'm sorry. That's why you need to put accuracy of your position. Kasi hindi ka maproteksyonan ng Diyos kapag alanganin ka. Naintindihan ba natin? So Hebrews 4:16, for we do not have a high priest who is unable to empathize with our weaknesses. Salamat may high priest tayo who can represent us. Pero huwag kayo lumaki ang ulo nyo. Kaya yan, si Lord pa. We need to be serious in every way, just as we are yet we did not sin. Let us then approach God's throne of grace with confidence, so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. Asan ba ang need natin? Asan galing? Sa taas. Look up where your help comes from. Sa taas lang. Wala dito sa baba. Sa taas lahat ang kailangan natin. Kaya nang nagpadala siya ng sample na lahat ng kailangan, pinadala niya na dito sa lupa in terms of Jesus, the only begotten Son. This is regalo. The true regalo actually is the Holy Spirit inside the wrapper. Jesus becomes the wrapper. Ako, wrapper ako. Ang totoo ako sa loob ay Espiritu. Wrapper lang ito. Kaya ang wrapper ay pagkatapos kunin ang ibabasura. Babalik sa langsay. Yung totoong ikaw, yun ang hindi wrapper. Yun yung gift. Yun yung regalo. May this Christmas open your eyes. It's not all about food. It's not all about yung ating mga material thing. It's all about heart, puso, Spirit. Holy Spirit is the real gift. Amen. Power. Kapangyarihan ang regalo ng Diyos sa iyo. Hallelujah. Hallelujah. Hindi ikaw, hindi towel, ang regalo ng Diyos sa iyo ay ang kanyang kapangyarihan. Pinilitan niya, bigyan ng regalo niya, bigyan ng sarili niya, para gusto niya pumasok sa iyo. Gusto kanyang pasukin. Gusto kanyang tirahan. Gusto kanyang i-enjoy. Hallelujah. Bago pa ang pananaw natin sa Christmas, baka mamaya meron pa dito, pag nakatanggap kayo ng Christmas gift sa mga pinsan ninyo, magreklamo kayo. Sana wala na yan dito sa Bisaya. So, let us then approach God's throne of grace with confidence. May kumpiyansa tayo so that we may receive mercy and find grace to help in times of our need. Yung power, yung Holy Spirit na deposit. It's time you need something. Yun yung iyong wifi. Huwag sirain ang connection. Huwag sirain ang connection sa pamamagitan ng singing or breathing the Holy Spirit. Kapag kayo ay Christian, kayo pakita-kita lang. You need to be to sustain. Pakita niyo sa sarili niyo na totoo talaga kayo. Hindi yung nangalahati pa lang, wala ka na. Mag-Bible study, praise the Lord. Pag ikaw magsalita, parang ikaw lahat. Maya-maya, doon na sa dulo natin. Habang nagsasalita yung iba, hindi mo kaya pakinggan. Kasi tapos na yung role mo. Sa doon naman, hindi talaga rooted at hindi totoong nakareceive ng power. Mukhang rapper lang. Walang ka. So God wants you to enjoy His power. Jesus is the light of the world. Light siya. Our hope will be in Him, the resurrected Jesus, because sabi niya, I live, and so you can live. If I live, you live. If I die, you die. So it's all about Jesus. The essence of Christmas is for you to come back to the Father in heaven.
At salamat talaga. So we do not have high priest. Tapos na yan eh. So let's go 1 Timothy 1:1. Medyo nagmamadali tayo, brother. So sabi dito 1 Timothy 1:1. Gusto ng Lord ay rest in you, the hope of glory. Araw-araw, punta tayo sa pamilya natin. We must be excited not because sanda. Excited for them to see your eye is just like an eye of Jesus. Ang salita mo, no? I expect ka na iba yung pananalita nila sa pananalita mo. You really need to be a channel of God's blessing sa iyong pamilya. Na siguro at tagal yung nagkita kayo, nakakita sila ng ilaw o pagbabago mo. And you are serving the Lord if that's the case. Then God is with you. He said, I will be with you till the end of the age. Yan ang maganda. Huwag niyo sana ipagpalit ang Panginoon sa inaasang ng Lord na regalo. Yung pagsamba niyo ngayon, regalo niyo yan sa Kanya. Hallelujah. Sanay tayo mag-receive ng mga pera. Pero sabi na, isa naman yung akin. You come here, mainit, pero sige, because sacrifice. You want to represent them because you want to express your love to them. At nakita ko lang sa ilan sa BCM, hindi sila kailangan pilitin sa kanyang mga kaya kahit saan ako, meron ako talagang totoong family. Spiritually, alam mo, nagpipray sila sa'yo. Kahit dito nga magkasama tayo, alam ko naman yung nagpipray yung iba. Kaya para layo natin, malapit ka pero malayo ka. May mga kasama mo si Pastora pero parang nagmamadali ka lagi, may puntahan ka, gano'n. So, anong magiging family ang i-represent natin? Lagi kang wala. Lagi kang, may trabaho kasi ako. So, your identity is in your work. Hindi dito sa family. At ano niya, baka gusto niyo mag-adjust. Nasa inyo po yun. But ako, I have already strong family. Kahit iilan lang yan. All over the world, we can be identified with others. And we see, pag pinalabas ka ng Diyos, sobrang laki pala ng pamilya mo. Palakpak. Family. So ito yung dinala ng Pasko. Magkaroon ka ng identity, spiritual family is the most important thing. At syempre yung pamilya mo biologically. Pero yung spiritual family muna kasi nandyan ang kapangyarihan. Then we can reach out people who doesn't know or doesn't have hindi sila related sa Panginoon. Because we are there to represent the Lord Jesus. Okay. Pag namatay tayo, mayroon tayong tinatawag na graduation ceremony. Mukhang hindi kayo happy. Ayaw niyo kasi mamatay. Well, yung ayaw mamatay, mas madali. Sabi ng Lord, our hope will be the hope in the Lord Jesus Christ. Ibig sabihin, kapag ang Jesus na to, nagdala ng mensahe na tinanggap mo, ano yung mensahe niya? Mamatay ako, mamamatay ka rin. Mabubuhay ako, mabubuhay ka rin. Kung saan ako, nandun ka rin. Hallelujah! Thank you for Christmas. Kung hindi, wala sa Christmas, hindi natin alam na mayroon tayong eternal security. Praise the Lord. So, resurrection of Jesus Christ is the hope that we are looking for. 1 Corinthians 15:14-17, last na po ito. God gave us the greatest gift. Excitement of the box. Na-excite tayo dito, marami tayong box. Excite tayo. Pero alam mo, naman yan, Holy Spirit. Excited kayo, baka naman, yung laman ay yung mga kailangan mo. Yung dinidesire mo. Pero ang sabi ng Lord, do not be excited with the box. May mga bata, mas gusto nila paglaruan ng wrapper kaysa doon sa laman. Excited sila sa wrapper. Okay, so ano sabi niya? And if Christ has not been raised, kung hindi man siya nabuhay muli, our preaching is useless. And so is your faith.
More than that, we are then bound to be false witnesses. Salamat talaga sa Pasko. About God. Pumunta si Jesus para ipakilala niya ang kanyang pagka-Diyos. Nakarelate siya sa iyo bilang tao. Kaya hindi mo naman siya ma-enjoy. O ikaw ba, langgam, kasama mo tao, ma-enjoy mo ba yung langgam? Hindi, di ba? Kailangan magkapareho kayo para ma-enjoy mo siya. Kaya gusto pala ng Diyos na pumasok sa iyo, gusto ka niyang i-enjoy. Hallelujah! More than that, sabi niya, we can be a false witness about God, for we have testified about God that He raised Christ from the dead. Tayo yung naka-experience na ang pangit na ugali natin ngayon, at least ngayon gumaganda na ugali natin dahil dito sa ating pananampalataya. At hindi not raised in fact, not raised. Okay? May nangyari doon. Medyo nagkasagutan si yung kapatid natin. About, akala mo maganda siya. Maganda siya, pero hindi maganda ugali. Lahat tayo may ganyan na, hindi ko sinabi lang. Kaya nga pag Kristiyano tayo, matawa na lang tayo kasi nung araw ganyan bibigay. Di ba hindi ka patatalo? Pag suplada siya na suplada. Wala na ba yan dito sa Isia? Praise the Lord, palakpakan natin. Wala ka naman na raise ka na from the dead, di ba? Hindi na yun, wala ka ng panahon doon. Makikipagtalo ka pa, magkakaso ka pa, tulad ng wala naman magawa iba, bakit gano'n na lang kung makalait kay Marcos? Paano yan si Marcos? Nasa Malacanang, ikaw saan? O yun ang tanong. Kung makamura, wagas, ganyan po ang mga Pilipino. So sabi ng Lord, if my people, ang church tayo ang kaligtasan ng mga kurap. Tayo, sabi ng Lord, if my people will, humble. Hindi yung kurap ang maghambol tayo. Maghambol at mag-pray. Then I will heal their land. Tayong pag-asa ng mga kurap. Huwag tayong kurap na yan eh. Alam na natin sa impyerno. What is new? Tayo inasahan, huwag tayo tinitingnan. Huwag tayo magtingin sa mga kurap. Isipin natin pa natin sila i-lead sa Savior. Amen? Amen? Alright. God gave us the greatest gift, Jesus. Kung greatest siya, hindi share na sa iba. Great eh, malaki eh. Walang tigil, walang walang limit. Punta ka rito, punta ka roon, tell them, it's a gift that God has given unto them. Hindi mauubos ang regalo sa Pasko nito, sa nag-iisang Son of the Living God. Naintindihan niyo, may nakikita ko sa mukha. Sabi niyo sa katabi, madali ko makita ang mukha mo kung nakaunawa ka ba. Pag hindi naman nakikita ko rin. Tama ba? Sa mukha ko natin ay representation ko ang nasa loob. God wants you to know that the gift is there, present, malalaman dahil ang joy, peace, love ay nakikita sa atin. In spite of the fact na nagigit, I love to do this because I love God. I do this because I love my King. I want to serve. May mga iba nagsisimba, t-shirt lang, pwede bakya-bakya. Bakit, pastora, kasalanan ba maganon? Hindi. Sabi ko lang na mukhang ibang department ka ng langit kasi ang langit alam ko gold yung ibinabagay naman natin. Kung gold naman yung aapakan mo doon eh. Siyempre, babagay mo yan. Kaya ganon na ang sinasabi ng Diyos. Malalaman tagalangit ka o tagalupa ka. Amen. Palakpakan natin. Start to enjoy the Savior who came for you and for me.
Jesus is the light of the world. He came to light up our lives. Be lighted up. Araw-araw, maging masaya ka. Hindi puro reklamo. Ang bibig mo, walang light. Silent. Tapos ang Christmas, Merry Christmas! Sagutin ka rin, Happy New Year! Kung totoo nandiyan ang light sa'yo, naghanap ka ng dark para bigyan ng light. Amen? Amen! Pag nakakita ka na nagpapangayan, we're always there to reject. Kung hindi mo man kilala, just pick up the word light. Lord Jesus, light them up so that hindi sila mag-away, punta sa barangay at magpatayan. Yan ang trabaho ng light. Wherever you go, you should be the light of the world. Because Jesus, who is the light, is in you now. Palakpak. Sige pa po. Start to enjoy the Savior. In this season, we want to let them know that the Savior is in us now. Nakikita yung tsura mo parang napapakita ka. Wala kaming pera ba? Christmas bila. O, hindi yan tunay na anak ng Diyos. Yan ay nasa tagalabas. Kailangan pa natin pakilala ang Panginoon. And all the time, not just a day. You enjoy Christmas all the time. Because Christmas is Christ in you, the hope of glory. Magkikita tayo sa January kung ang tsura natin ay ganun pa rin. Pinapauso po natin dito sa BCR, nagbabalo tayo ng mga regalo mula January hanggang December. Baka gusto nyo pumunta. Marami kaming regalo. Marami kaming pagkain. Hindi ako natatakot. Kung pupuntahan mo ako ng maraming tao, makikikain sila. I can do that. I can do all things in Christ who strengthens me. Dahil sa Pasko. Amen. Kaya, kahit sa taxi driver, lagi kang nakaprepare ng pamibigay mo. Ako kahit hindi Christmas, talagang gano'n. Nakikita mo yung itsura ng tao, ng babago, pag binigyan mo ng pera. Pasok ka agad na si Jesus. Oh. Yung taxi driver, bakit wala pagbabago ng buhay? Puro na lang kasi kayo mura. Kung nagsamba sana kayo, hindi yung pagtataksi ninyo na multiply. Yun lang, marinig lang nila na gano'n, na light up na sila. And that is the essence of Christmas. And this is our way. Shall we all stand? My greatest hope is take good care of your relationship every day. Let's pray. Celebrate this moment. Isipin niyo yung mga pamilya ngayon. Yan ngayon ang ating assignment. Let the love of the Father in heaven be multiplied sa ating mga pamilya. This moment, Father, just as you sent your only begotten Son to be with us and to be born in Bethlehem, Lord, for sure, you want us to know that you sent Him to us as Pasko o Christmas to be born in our hearts. Mabuhay ang seed na pinadala niyo sa aming mga puso. You sent Him to minister to us and to be a ransom to many. All churches now, we pray, Lord, that they will have that across the country praying. Lead them, Lord, unto your invitation of your Spirit voice so that they can hear that Christmas is the most important event that happened into the entire planet Earth. Father, I know I am a sinner. I was a sinner. I want you to save me from my sin today. I want you to pray for me. I want to step my faith and be the Lord of my life. I declare that you are the King of Kings and you are King of my life.
to bearing me. Lord, you are the Son, and I am your family forever. From this day forward, I believe that this Christmas is the biggest gift ever I received in my entire life. Thank you, Father, for sending your only begotten Son. Now, I am fulfilled with the gift that you have given me. I'm satisfied in Jesus' name. Everybody say amen. Oh, sumigaw-sigaw naman kayo dyan. Dahil happy Christmas. Alright, come here. Joy to the world. Not only during 24-25, you go and spread the joy of the Lord.